Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig, siyempre. Welcome to another episode of Kara Podcast, ang CHR Mandates, kung saan sama-sama nating tatalakayin ng iba't ibang issue tungkol sa karapatang pantao at siyempre ganun din ang mandato nito. Ayun, pero bago ang lahat, to formally start our event today, tayo po muna ay magbigay ng konting oras para po sa ating invocation and the Philippine National Anthem. Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas, at samahang lumikha ng pamayanang payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala.
pasensya na. Pamahalaan at mamayan, ilaw at gabay ng katotohanan, tungo sa isang lipunang makatarungan. Kung kaya mula ngayon ako ay di mananahimik, ako'y di mananahimik sa paniniil, aking itataguyod mga dakilang ating ating ng komisyon sa mga karamatang pagtao. Kaya mula ngayon ako ay di mananahimik, ako'y di mananahimik sa paniniil, aking itataguyod mga dakilang ating ng komisyon sa mga karamatang pagtao. So, welcome to Kara Podcast episode CHR Mandates. Ako nga po pala ang isa sa inyong mga host today, Miss Junie K. Sanchez Manalang, Training Specialist sa Promotion and Advocacy Division. Kasama ko ay si... Ako nga po pala si Abigail DC Paras, ang Information Officer 2 ng Commission on Human Rights Region 3. So, ngayong hapon po, no, nais din namin ipakilala sa ating mga tagapakinig at tagapanood yung ating mga naggagandahan, naggagwapuhan at magigiting na mga kausap ngayong umaga. Sila yung ating mga guests for this afternoon. Take it away, Miss Abby. Ayan, no, sabi nga ni Miss Junes, may mga kasama tayong magigiting na mga public servant dito, nating mga guest speaker, ang mga chief ng iba't ibang division dito sa Commission on Human Rights Region 3. Sa pangunguna po ni Attorney Leary D. Balmonte, ating Regional Director. Kasama rin po natin si Attorney Mabilin A. Polokpok, ang Chief ng Legal Division, na represented po ni Attorney Hannah Giselle I. Rosario ng Legal Division, Attorney 4. Kasama rin po natin si Mr. Elmer L. Maniego, ang Chief po ng Investigation Division. Si Miss Isabel Maria S. Rivera, Chief ng Promotion and Advocacy Division. At last but not the least is si Miss Maria Nina T. Ocampo, ang Chief po ng Administrative Support Division. Ayan. Ang palakpakan naman po natin yung ating mga guests for today. Sobra, no? Hindi natin kakalimutan yung aming chief ng promotion. Siya yung unang-una talaga nating isasalang ngayong hapon na to. Diba, no, ma'am? Ayan. Since ang pag-uusapan naman po natin ay tungkol sa CHR mandate, ma'am, maaari po ba kaya nating magbigay ng konting paliwanag or explanation sa ating mga tagapakinig kung ano po ang mandato ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao? Maraming salamat Miss Abby and Miss Junie, no, sa inyong very generous introduction sa amin. Well, sa tingin ko sa kada serbisyo ng mga mandato na binibigay ng or in-offer ng CHR, particular na ng CHR Regional Office 3 or Central Luzon is iisa-isahin din natin mamaya yung mga division chief, no, sa mga serbisyo nila. Pero ang mga mandato ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao ay nahahati sa apat. Pwede natin silang i-categorize into 4, which is particularly yung ating protection services, policy services, promotion services, and last but not the least, our prevention services. So may kanya-kanyang mga serbisyo na nakapaloob dito sa mga kategoryang ito. Brief overview lamang. So sa protection services, kasama dyan yung mga isinasagawang investigasyon. And then sa promotion services, which is tatalakayin ko din yung mga serbisyo na napapaloob sa promotion and advocacy division. Sa policy services, ito yung mga paggawa ng mga polisiya at also pag-assist and also pagsuporta sa ating lokal na pamahalaan, no, sa pagsasagawa na at pag-implement din ng mga polisiya na may kinalaman sa karapatang pantao. And
last na nabanggit is the prevention services. So kasama dito sa mga serbisyong ito would be the jail visitation services. So any kind of service that would prevent human rights violations and abuses. Yun, madalas tinatawag nga natin sila na 4Ps, no? Kung yung DSWD meron siya 4Ps, sabi nga natin ang CHR din may 4Ps siya, which is yun nga 4 na ito. Yan. Tama naman po, no, ma'am. Talagang ang pangunahing mandato ng CHR ay siguraduhin ang protection, promotion, at pagpalaganap ng karapatang pantao ng bawat Pilipino. Especially dito sa Philippines and of course, yung ating mga kababayan abroad. Ayun. So, ngayong at this juncture, siguro tanungin na natin yung ating mga guest ngayong hapon, no, tungkol sa kung ano ba yung mandato ng bawat division na meron sila, kung ano yung maaari nilang ibahagi mula sa kanilang mga division sa ating mga tagapagkinig, taga-suporta at taga-panood. Siguro for number 1 question, ibibigay ko para kay Chief, no? Pero ang magtatanong natin syempre si partner Abby. Siya na rin ang magtatanong kay Chief kung ano ba yung mandato o yung trabaho ng isang Chief Elmer pagdating sa pagprotekta at pag-promote at pagpapalaganap ng karapatang pantao ng bawat Pilipino. Take it away! Ayan, no? Salamat, Miss Junie. Ayan. So, sabi nga ni Ma'am, may 4 Ps ang mga mandato ng komisyon. So, focus muna tayo sa protection mandate ng komisyon. At umpisahan ko, sabi nga ni Ms. Jun, sa investigation division na pinangungunahan po ni Mr. Elmer L. Maniego, ang chief po ng investigation division. Chief Elmer, ano po ang mga serbisyo o mandato na pinofocus po ng investigation division at mga serbisyo po na pwedeng ibigay ng komisyon sa mga tao? Bago ko magsimula, i-greet ko muna kayo ng magandang hapon. Sana nasa maganda tayong kalusugan at malayo sa mga sakuna at sakit. Unang-una sa investigation division, ang isa sa mga core function natin ay yung sa investigation. Siyempre, pag may pumasok na kaso, ito man ay walk-in na tinatawag natin. Meron din tayong motu proprio na nakikita nating lumalabas sa mga pahayagan, newspaper yan, and sa mga nire-refer ng mga ibang agency. Meron din nanggagaling sa ini-endorse ng mga partner natin sa trabaho, sa mga ibang ahensya ng pamahalaan. Pagka meron tayong natanggap o nakita na isang kaso na nakikita natin na posibleng may human rights violation, iniimbestigahan kaagad natin to motu proprio. Meron pa tayong tinatawag na QRO. Kung kailangang immediate ang response natin sa isang kaso, nilalakad kaagad ito na kung tawagin natin ay quick reaction operation. Meron din tayong bukod dito sa investigation, nagbibigay din ng legal assistance yung ating mga kasamahang investigador sa division. At ang isa pang function natin ay yung sinabi nga kanina na conduct jail visitation. Meron pang isa, may bago tayong programa na kung tawagin natin ay yung TPP, Torture Prevention Program. At kung saan ngayong taon na ito, mayroon kaming na-identify na 3 na ipapaloob namin sa proyekto na ito para ma-prevent, maiwasan yung komisyon ng torture. Yan yung mga serbisyong ipinagkakaloob ng CHR sa parte ng investigation division.
Ayan, salamat po, no, Chief Elmer. Ayan, so narinig ko kanina na ang daming serbisyo na pwedeng ibigay ng investigation mandate ng CHR. Pero may tanong po ako, paano kaya po mailalapit ng mga tao? Sa anong paraan po kaya pwedeng mailapit ng mga tao yung kanilang mga complaint o mga gustong itanong sa komisyon? Meron tayong tinatawag na walk-in client. Ito yung pumupunta ng personal sa opisina natin at nagpa-file sila ng reklamo. Meron din tayong tinatawag yung bago nating platform, ito yung mismo, na hindi na kailangan pumunta pa sa opisina itong ating mga kliyente kung hindi pwede na silang mag-file ng complaint through mismo. May access kasi yung ating mga clients na mag-file ng complaint sa mismo, hindi nila kailangan pumunta pa sa office. Meron ding yung tinatawag na motu proprio na pag nabasa natin, napakinggan natin sa radyo, nabasa sa dyaryo, kaagad ina-action na natin ito. Lalo na yung mga sensational na kaso. Ayan, no, napakadaming paraan na pwedeng pumunta o makalapit ang mga tao sa komisyon sa mga karapatang pantao, specifically dito sa Central Luzon. So, Chief, meron kami nadidinig na yung tinatawag nilang CHR mismo, Serbisyo Ora mismo. Pwede niyo po bang ma-explain yun? Ito yung bagong platform na ano tawag na, dinulog o ginawa ng komisyon itong pag-upo ng ating 6th commission. In-introduce nila itong mismo na ang purpose nito hindi na pumunta pa itong mga taong nasa malalayong lugar para lang mag-file ng reklamo. Through mismo, buksan lang nila yung ano tawag doon sa ng mismo, yung email niya. At makikita na niya doon, then pwede na siyang maka-access para mag-file ng complaint. At matatanggap kaagad natin yun sa ating platform, sa database. Ayan, no, napakadami. Ang ganda kasi ng plataforma na si HR mismo dahil mas napalapit dahil ang mga tao nga may cellphone na at may internet at may data na. So mas napalapit sa mga tao ang serbisyo ng komisyon para sa mga karapatang pantao. So, yes, Ms. Junes, kanino naman ang next question natin? Salamat po, Chief Elmer. Ayan, bilang kapartner ng protection po, no, dumako naman tayo ngayon sa Legal Division kung saan ito ay pinamumunuan ni Attorney Mabelin A. Palukpok, represented by Attorney Hannah Giselle I. Rosario. Same question, Attorney Hannah, kung ano ba ang mandato ng ang trabaho ng Legal Division pagdating po sa pagsusulong at pagprotekta ng mga karapatang pantao. Ayan, thank you. No? Good afternoon to everyone. So, ang Legal Division, kagaya ng nabanggit ni Ms. Junie, ay kapartner ng Investigation Division na pinamumunuan ni Chief Elmer. No? Most of the time, sa complex, especially sa complex cases, no? Kasama din ng Legal Division sa pag-investigate ng mga allegations on human rights violations. Pero bukod pa dito, ang particular na mandato o trabaho o function ng Legal Division ng CHR magbigay ng legal assistance sa mga kliyente na pumapasok sa atin o humihingi ng dulog patungkol sa mga legalities ng kanilang mga complaints o legalities ng mga kanilang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. No? So dyan, sa legal assistance, nagbabanggit tayo o nagsasite tayo ng mga batas na particular na mag-a-apply doon sa kanilang mga iniludulog. Bukod pa dyan, meron din tayong tinatawag na other protection services kung saan, no, kung titignan natin ang sitwasyon ng isang particular na kliyente na lumapit sa atin, kailangan ng other protection measures, dinudulog din natin at sinasamahan natin sila na makalapit sa nararapat at appropriate na government agency na merong programa na or serbisyo
na makakatulong sa CPJ, may CTO yun, di ba? bukod pa dito, no, in relation doon na lang din kay Investigation Division, no, nagko-conduct din tayo ng VAUDES monitoring kung saan bumibisita tayo sa iba't ibang barangay para tignan kung ano yung sitwasyon ng mga VAUDES nila at kung ang mga resources ba nila o ang operation, kumbaga ng kanilang mga VAUDES operations ay nagfa-function ng nararapat at naaayon sa kung ano ang binibigay sa kanila ng batas. Ayan, no, napakadami. Parang invest din, napakadami, no, na ang serbisyo ng legal division natin. Pero ito yung may tanong ako. Kahit ano bang tanong, anything under the sun, pwede bang hingan ng legal advice na dito sa komisyon? Oo, sa bawat kliyente na lumalapit sa atin, wala tayong dinatanggihan, no? Kahit na anong batas pa o anong ang concern nila, deserve naman nila na makakuha ng at least legal advice o ng mga batas na appropriate sa kung ano yung nararanasan nila, no? Paano, Attorney Hannah, pumapasok dito yung pag-refer natin sa ibang ahensya ng gobyerno pagka yung ating mga kliyente ay lumapit sa atin para sa tulong na inaasahan nilang maibibigay ng komisyon? Ayan. Nabanggit ko na may other protection services tayo at hindi naman lahat ng protection services na kailangan ng isang tao, pag tinignan natin ang isang hinaing niya, in a holistic approach, hindi naman, wala tayong mga available programs. Isa na dito yung mga, say for example, yung mga financial assistance, medical assistance, psychological evaluation na kailangan ng isang kliyente. Ito ay nilalapit natin sa appropriate national government agency tulad ng Department of Health or ang Department of Social Welfare and Development, di ba? Meron din mga instances na kung saan ang inirereklamo ng isang kliyente ay isang private individual, no, or isang tao in her or his private capacity at sila ay may intensyon na ilapit ito or mag-file ng angkop na kaso patungkol dito sa kanilang inilapit na concern, madalas ine-endorse din natin sila sa Public Attorney's Office or sa Integrated Bar of the Philippines. May mga instances din pala, nakalimutan ko kanina, no, na isa sa mga function ng legal division ay ang tulungan ang isang kliyente na mag-draft ng pleadings, complete affidavit, ganyan. Yan, tinutulungan natin silang mag-draft ng kanilang mga salaysay na kung saan maaari nilang gamitin once na sila ay may intensyon na mag-file ng appropriate case sa prosecutor or sa ibang ahensya ng gobyerno, no? So, yun yung mga additional functions at the same time, yan nga yung sagot sa tanong ni Miss Judy kanina. Thank you so much, Attorney Hannah. Meron pa akong isang follow-up question. Paano naman pumapasok sa trabaho or mandato ng legal division or kayong mga abogado, yung paggawa ng policy advisory? Paano ito nakakatulong sa ating mga nasasakupan, sa ating mga kliyente? Yung meron paggawa. Yes. Yes. Isa sa mga nabanggit din ni Mrs. Sobel kanina is the policy advisory, no? Ito ay katuwang ang syempre, no, promotion and advocacy division sa paggawa ng mga policy advisories patungkol na sa current human rights issues or concerns na nilalapit sa atin. Itong mga policy advisory na to ay naglalaman ng iba't ibang rekomendasyon sa iba't ibang stakeholders. Either galing sa public sector or private sector, other CSOs, NGOs, or people's organization, ito ay naglalaman ng mga rekomendasyon para ma-address natin ng sama-sama, no? At nang naaayon sa kanya-kanya nating mandato ang particular na human rights concern or issue. So, diyan makikita natin, no, na may mga ang mga tao or grupo ng mga tao sa particularly dito sa Central Luzon na may kinakaharap na pare-parehas na human rights issue or concern, dapat natin i-address yung gaps and challenges na yon sa pamamagitan ng paggawa ng policy advisory
At dyan sa policy advisory, madidiscuss yun nga yung mga gaps and challenges and yung mga recommendation kung paano natin i-bridge itong mga gaps na to or paano natin i-address itong mga challenges na to, particular na sa human rights issue or concern na nilalaman ng policy advisory. Yun pala. So parang ito, Attorney Hannah, isa din to sa mga nagsisilbing check and balance natin, no? Para matiyak ng CHR na hindi nalalabag ang dignidad at karapatan ng bawat isa. Tama ba ako? Oo, tama naman. No? Ayun. And syempre, isa din yan na nagbibigay tayo ng rekomendasyon sa iba't ibang stakeholders para malaman din nila siguro or maging aware sila na may gantong particular na issue at maging aware sila na parte ng mandato nila ang part solution, kumbaga, part solution ng issue or challenges na nais nating i-address. So, thank you po. Sa ating mga tagapakinig, no, sana po na nasusulat ninyo or nagno-notes kayo kung ano po yung mga services po ng CHR na pwede naming maibigay or ano yung pwede nyong ilapit sa amin. Ngayon naman po, dumako tayo sa Promotion and Advocacy Division po, no, na pinamumunuan po ni Miss Isabel Maria S. Rivera. Same question din po, ma'am, no? Ano po kaya ang mandato ng Promotion and Advocacy Division na maaaring nating maibigay sa ating mga kliyente, sa ating mga kababayan, patungkol po sa CHR? Ayan, maraming salamat Ms. Junes at hello po ulit sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-suporta at tagapanood netong ating Kara Podcast episode on CHR mandates. So, isa sa mga serbisyo na ibinibigay or ibinibahagi ng Promotion and Advocacy Division ay eto nga, kagaya nitong mga information campaign, education, training, orientation, ayan, iba't ibang klase ng mga human rights education services. Yun ang pangunahing serbisyo na binibigay ng Promotion and Advocacy Division. Ito ay pwedeng ibahagi sa mga national government agencies, sa ating mga partners na mga uniform sectors or personnel, sa general public o kaya naman sa ating mga partner CSOs or FBOs o yung tinatawag nating civil society organizations, faith-based organizations at mga people's organizations, no? So iba't ibang mga audience natin or participants, iba't ibang mga thematic or sectoral na usapin ukol sa karapatang pantao, ano? So ang gusto natin is lahat ng tao maging equipped at maging informed sila sa kanilang mga karapatan at ano yung mga violations na nangyari. Kung ano yung reality ba, kung yung realidad ba sa araw-araw, kung paano natin makakamit ang mga karapatang ito at the same time paano ang mga paglabag na nagaganap, pang-aabuso na nagaganap at sino yung lalapitan, no, in such cases na meron mang malabag na karapatang pantao. And kung ano yung mga responsibilidad din ng bawat isa para sa pagprotekta, pag-promote at pagsulong ng karapatang pantao ng lahat, pati na rin ng dignidad ng bawat isa. Pangalawa sa mga serbisyo, kasi medyo halo-halo na, kumbaga yung Promotion and Advocacy Division para marketing, no? So kasama din dyan ang pag-develop and also pag-distribute ng mga IEC materials. So yung tinatawag nating information, education, and communication materials in the form of books, resources, could be brochures, posters, ganyan, lahat ng mga prints natin or even mga social media posts natin na namamahagi ng mga impormasyon ukol sa karapatang pantao, ano? Ano pa ba? Yan, nasabi ko na rin kanina yung social media, kagaya nitong Kara Podcast natin na mafe-feature sa CHR Regional Office 3 or Central Luzon Facebook page. So kasama dyan ang mga social media content, social media management na kung saan, shout out lang sa ating social media manager, CHR Region 3 Social Media Manager, Ms. Junie K. Sanchez Manalang, na siya ring host ngayon, no? Diba? Napaka-versatile ng promotion. Host na, social media manager, information officer, training specialist, ayan, lahat-lahat, all in one. Ano pa ba? Kasama din dito ang pag-spearhead ng mga programa under the promotion, human rights promotion,
ang Human Rights Action Center and Center for Human Rights Education. Itong dalawang programa na ito na under ng umbrella ng promotion, Human Rights Promotion, ito yung pagpapalawig ng partnership natin, and also para mas mapalapit ang bawat tao, bawat sektor, no, and the grassroots community sa pagkamit ng hustisya. So access to justice nila, and also mapalapit din sila sa mga serbisyo ng komisyon sa mga karapatang pantao. So I'll start with Human Rights Action Center. Ang aim natin dito is to establish Human Rights Action Center in every level of the local government. So from the provincial level, city, municipality, down to all barangays in Central Luzon, ang aim natin or objective natin is makapag-establish na ng Human Rights Action Center sa lahat ng level ng local government, no? Para mas mapalapit ang taong bayan, ng grassroots communities sa mga serbisyo and also protection and promotion ng kanilang mga karapatan. Kasi kasama din siya, parang sila yung counterpart natin sa local level na mamamahagi ng mga human rights education, magkakaroon sila ng Human Rights Action Center desk na kung saan doon pwedeng lumapit yung mga tao sa kung sakaling merong instance or situation na nalabag ang kanilang karapatan. So meron silang sumbungan at those levels of our local government. Pangalawa, nabanggit natin yung Center for Human Rights Education, which is yung counterpart naman natin sa academe. So dito sa ating universities, state universities and colleges, or even local colleges, city colleges, ayan, lahat ng mga higher education institution ay as much as possible, gusto natin makapag-establish ng partnership with them for them to be able to establish also Center for Human Rights Education na kung saan magiging bahagi na ang human rights sa kanilang curriculum, which is one. And then another one also in their extension programs, yung partnership din with local government, with different NGAs, with different people's organizations as well. So magkaroon ng isang holistic approach in the promotion and protection of human rights. And another one na focus natin sa ating mga CRE or Center for Human Rights Education, ang research. So gusto natin mapalaganap pa ang pananaliksik ukol sa usapin nga ng karapatang pantao, lalong-lalo na dito sa Central Luzon na ito yung region or locality na sakop ng Komisyon sa Karapatang Pantao Central Luzon nga. Another thing, nabanggit ko yung mga partnership, no. So aside from these flagship programs, is isang thrust ng current commission natin is to expand and strengthen partnership with civil society organizations, faith-based organizations, and people's organizations. Kasi alam naman natin na maliban sa partnerships with national government agencies, with the uniform sectors, at iba pang mga kaakibat natin sa gobyerno, mapalokal man yan, mapanational, kasama din natin ang mga CSOs kasi sila din yung mga malalapit sa tao. Sila yung representative actually ng ating community. So silang mas nakakaalam sa sitwasyon, particular na sa human rights situation dito sa ating community. Sila din yung mga may contacts and networks nitong mga sektor na nire-represent nila. Kaya gusto din natin magkaroon tayo ng mga proyekto na kung saan kabilang sila, na kung saan sila din ay involved. Hindi lang doon sa ating mga programa dito sa promotion, pati na rin sa nabanggit ni Attorney Hana kanina, yung pag-formulate ng ating mga polisiya. So another program na magkatuwang ang Legal and Promotion and Advocacy Division is the conduct of community-based dialogue, na kung saan ini-engage natin ang government offices, ang local government, ang PNP at iba't iba pang sektor ng uniform personnel, and also our CSOs na kung saan sila din yung magre-representa sa mga sektor, iba't ibang sektor sa lipunan, na kung saan magkakaroon tayo ng talakayan or discussion para mas mapalawig pa natin ang ating pangunawa dito sa kung ano ba ang kalagayan ng ating mga kababayan, no, dito sa Central Luzon in terms of the human rights, climate, human rights situation, at para alam din natin kung ano yung mga gaps na kailangan pang i-address na
consequently, magagawan ng polisiya pagkatapos ng conduct of community-based dialogue. Ano pa ba? Ayan, iba't ibang klaseng partnership din. Di ko rin nabanggit. Kasama din dyan ang media partnerships kasi importanteng sektor ang media sa pagpapalawig ng kaalaman tungkol sa karapatang pantao. At importante din na alam hindi lang ng mga tao, kundi pati na rin ng mga media people na napaka-vulnerable din sa mga violations, sa mga human rights violations and abuses, na lalong-lalo na ang posisyon nila sa kanilang profesyon ay talaga namang napaka-vulnerable and open and close. I mean, open sa human rights violations. Sila yung pinaka-delikado, kumbaga, isa sa mga delikadong profesyon dito sa lipunan. Ayan, at marami pang iba masasabi ko, no? So, basically, yan yung sa promotion and advocacy division. Medyo overwhelming sa dami at sa variety din ng mga pang-araw-araw na serbisyong binibigay at sa mga assignments, sa mga task assignments din na nabibigay. Pero of course, gusto ko lang i-highlight din na lahat ng serbisyo lahat ng serbisyo ng promotion and advocacy division, maging ng legal and investigation natin dito sa CHR ay libre. So pwedeng lumapit ang ating mga kababayan, lalo na ang mga mamamayan dito sa Central Luzon, sa CHR Regional Office 3 para maibahagi namin ang aming mga serbisyo sa inyo, and take note po, lahat po ng serbisyo ng CHR is libre po. Ayan, maraming salamat po, Miss Junie, Miss Abby. Yes, thank you so much, Ma'am Isobel, no? Kumbaga ba, ang CHR hindi lang siya para sa reklamo, para sa investigasyon, kundi para din sa pagpapalaganap ng kaalaman. Sabi nga nila, di ba, knowledge is power. So tayo yung nagiging tulay para maabot natin yung mga nabanggit ni Ma'am kanina, yung mga nasa laylayan, yung mga vulnerable, disadvantaged, and marginalized sectors of the community. So ayun lang para sa promotion, no? Yun lang, pero ang dami rin po pala nun. So with that po, dumako naman tayo sa administrative support division. Yung nauutal po ako, pasensya na. Ayan, so take it away, partner. Ikaw na magpakilala. Ayan, no? So, isa sa mga pinaka-importanting parte ng Komisyon para sa Karapatang Pantao at isa sa backbone ng CHR talaga ay ang Administrative and Support Division na pinangungunahan po ni Ms. Maria Niña T. Ocampo, ang chief po ng ASD. Ayan. So, hello po, Ma'am Niña. So, same question po. Ano nga po ba ang mandato ng Administrative Support Division para sa mga tao at para sa kanya-kanyang division dito sa komisyon natin? Okay, thank you for that, Abby. Bago pong lahat, thank you po for giving us the parang opportunity po na i-share din or parang ipaalam sa lahat po na ang Admin Support Division po ng isang agency, specifically the CHR, ay kailangan po talaga sa isang mga agency, no? So, hindi po tayo gagana kung wala po yung admin. So, yun nga, nabanggit mo is the backbone, personal backbone. So sila po yan. Importante din po sila. Kaya thank you for giving us the chance po na makasama ko kayo with our other division chiefs po na thank you at alam ko po madami din po kami natututunan sa inyong lahat through sa mga mandates din po ng CHR. So ang naman sa admin naman po, so Administrative Support Division, so the word, title itself, yung Administrative Support Division. So, kami po, ang primary role namin is to ensure the smooth functioning po ng commission. So, yung provide logistical and admin support. So, nandyan na po sa mga, natin is yung sa budget, sa financial. So, sa planning po, syempre, kung wala po tayo munang planning, hindi po tayo makaka-move sa ibang yung steps po ng ating mga ginagawa na everyday po, no? So yung mga activities natin, so kailangan po yan naka-align po sa ng komisyon. At the same time, sumusunod po tayo sa mga laws din, administrative processes po, dapat maging compliant po tayo para wala tayong na-violate, no? So at least kahit na
parang tawag dito, yung na-ensure din natin na we carry out yung mga responsibilities natin, at least na-promote natin yung natin yung human rights sa Philippines at sa ibang bansa na na rin natin, di ba? So while maintaining that, at least yung internal efficiency natin and accountability present pa rin. So ang mga ibang services din ng division namin, sa internal naman, alam naman natin, no, yung mga request ng mga personnel po natin, so yung mga application for leave, ano pa ba yung mga yan, yung mga request sa travel, syempre po kailangan natin yung mga cash advances, para din po at least makapagtrabaho ng maayos din po ang ating mga investigador, mga lawyers, mga formation officers sa ating promotion, lahat po ng mga kasama, including admin po, mga drivers. So kailangan din po natin yung mga yan para po at least hindi po tayo masyadong mahirapan sa ating mga ginagawa. No? Tapos ano pa ba, yung mga sa procurement, kami din po yan ang in charge. So lahat sa mga records din, may mga kailangan ng mga data. So meron din po kami sa admin. Ano pa ba, yung sa ating transportation, siyempre hindi po uusad ang ating mga, do kailangan naman po natin na, kunwari, wala pong ibang sasakyan o abang available na sasakyan, pwede naman po tayong yun nga, sinasabi po natin lagi na pwede po tayong mag-commute kung talagang kailangan po ng ating trabaho yun. So kahit wala pong available na sasakyan, may ibang logistics po, yun nga po yung mga natin, mga cash advance natin. Travel, pwede rin pong gamitin yun, no? For that specific purpose po. Ano pa ba? Sa ating mga ibang trabaho pa rin, yun, sa human resources po, yung mga personnel, nasabi ko nga po kanina, sa mga properties, yan. Sa yung mga ibang divisions po, tinatap din po yung mga ibang admin personnel po namin, and willing naman po kaming tumulong sa inyo po, kailangan. Ano pa? So yun po, yung sa ibang side naman po, yung mga external naman, we cater din po yung sa issuance of clearance. So kami rin po, doon po nag-start sa, muna sa records po, no? Nag-verify po ng mga records kung may mga human rights violation cases po, or ang pending po ang concerned requester na PNP, pwede po yung mga AFP, mga civilians din, pwede yung sa mga government po, mga government sectors din po, government employees. So yan, yung mga humingi din po ng mga clearance po dito sa region. Then ang central office po magbibigay ng final na regional na clearance po na in-issue sa ating mga requester. So tapos last na lang po yung dun sa financial assistance services naman po. So, pag yung naman sa financial po, once na nagkaroon na po ng resolution, so kami naman po sa admin, kami na po yung bahala sa pag-disburse, paggawa ng mga cheque, basta po kumpleto yung mga documents, yun po, mabilis na lang. Basta po may funds naman po na available ang komisyon. So, yun. So far, yun po yung aming mandates po bilang sa admin, support division. So, kumbaga sa po ang sa amin is tawag sa amin yung parang silent engine ba. Kung hindi po din kami kikilos or wala po din kami, hindi rin po uusog ang ating ang operations po. Kaya yun, thank you and good afternoon po. Yes, tama naman, Ma'am Nins. Kumbaga ba po, no, yung Administrative Support Division, kayo po yung backbone ng opisina natin. Kayo po yung gumagawa ng inobasyon para gawing mas efficient ang internal processes din po ng buong opisina. Dahil kung wala po kayo, wala naman din mabubuong opisina. Ayun. So thank you so much po, Ma'am Nins. Pero patikim pa lang yon yung tanong na yon. Dadako na tayo ngayon sa totoong tanungan at sa Q&A part ng ating Kara Podcast ngayong hapon. Ang unang matatanong po, ituloy na natin kay Ma'am Nins, no, partner. Ibibigay po ni Miss Abby yung unang tanong. Ito na po talaga yon. Ayan, Ma'am Nins, ayan. So, alam ko isa ka din, no, ngayon, isa ka sa
haligi na ng komisyon para sa mga karapatang pantao. So ang tanong ko, ayan, ano ang pinaka-fulfilling, no, at rewarding about sa paggawa ng mga working on human rights? What do you find most fulfilling and rewarding about working in human rights? Ayan. Sa akin, bilang sa admin po, since admin na ako eh. So parang, ewan ko, hindi ko alam kung, di ko siya parang basta-basta lang maiiwan, parang ganun. Siguro nasanay na rin ako sa parang motherly, motherly figure, parang ganun. So, ang ko naman, yun nga, kasi dahil nga sa komisyon, no? Parang pag kasi narinig mo yung Commission on Human Rights, pag nagtrabaho ka dito, yun na yung maisip ka agad ng tao na yung purpose mo, yung parang, yung pagtatrabaho mo sa isang ganun na agency, yung rewarding siya kasi alam mo yung mga nagtatrabaho doon, meron silang parang yung goal nila is yung i-defend yung human rights natin, yung mga karapatan natin lahat. So parang feeling ko yung mga tao dito sila, at least alam natin na may mga iniisip nila kaagad yung kapakanan ng mga tao. So ako naman bilang sa admin, ang ko rin is yung mga nakikater namin internal mga kasama natin, no? Parang gusto rin namin kasi lahat ng mga requests as much as possible, mabibigay namin sa hanggat kaya namin po. So yun ang pag nasisihan yung mga personnel, ng mga empleyado, nasisihan na rin po ako bilang ako sa division. Kahit hindi po diretso sa akin, sa mga ibang kasamaan ko, may nag-feedback na, ganito, salamat, mabilis kayo, mga ganon. Pero parang fulfilling na rin sa akin yun bilang bilang division chief po ng admin. So kahit hindi direct sa akin, sa ibang kasamahan ko, masaya na. So tsaka yung mga ibang external clients natin, may na-encounter din ako dati. Ngayon ko lang nasabi to. Kasi as much as possible, kinikip ko. So may ibang kasama ko, alam na nila sa admin. So may pumuntang client dito, FA rin ang kiniklaim niya. So wala silang pamasahe kasi pumunta sila dito, hirapan sila, hindi sila makapunta dahil wala silang pamasahe. So kailangan ng mga documents. So talagang gusto niyang makaklaim ng financial assistance. Pero nung pagpunta niya dito, sabi niya talaga na wala daw siyang pamasahe. So sabi ko, okay, sige po, kung wala pabalik, ako na lang po magbibigay. Actually, pwede natin ibigay yung pamasahe. Kaya lang, dahil po since mayroon na po siyang claim sa atin, hindi po siya allowed. So kailangan po talaga is kung ano yung intention is to us, yung assistance. May mga criteria po kasi tayo dyan sa pagbigay po ng financial assistance. Yung alam po ni Attorney Hana po yun, lahat ng sa protection, alam nila yung mga guidelines doon. So yun po, sariling packet ko po, para po at least, hindi siya, yung parang makakauwi siya ng sa kanila. So pagbalik niya po, nung time na yon, na nakuha niya yung financial assistance. So, nagpa-thank you naman siya sa akin. So, yun lang po, okay na, masaya na ako kahit hindi na naibalik yung monetary. So, okay lang po. At least nakatulong ako sa kanila, sa claimant na yon, na at least hindi niya makalimutan ng CHR na din po. Siyempre, kasama po CHR doon. At ako na rin bilang sa admin. So, sabi ko, okay lang, importante po, nakuha niyo yung gusto niyong sa opisina, yung financial assistance. So yun, okay na. Parang yun nga, sabi ko, ang sarap din ng feeling na nakatulong ka din. Kahit biyan dun sa ng trabaho mo. So, yun lang po. Thank you. Thank you so much, Ma'am Nins. Kumbaga sa trabaho natin dito sa gobyerno, once na nagtrabaho tayo, naging advocacy na din natin kung ano nagiging trabaho natin. Tama po ba? Tama. Diba? Ganon yung nagiging atake pagka tumatagal tayo sa serbisyo dito sa gobyerno. Ngayon naman, syempre, pag sinasabi namang achievement or fulfillment, dumako tayo dun sa isa din sa mga pinanday na ng panahon dito sa Commission on Human Rights, Chief Elmer? Ikaw yung tinutukoy ko dito, Chief. Ano po kaya yung fulfillment or achievement nyo bilang isa po kayo sa mga matitibay na haligi or pundasyon ng CHR? Sobra namang haligi. Hindi naman siguro sa tagal ko na sa komisyon na
Sinabi nga, isa ako sa mga pioneer dahil yung mga kasabayan ko, yung mga huminto na, siguro ang mga most fulfilling at rewarding sa pagtatrabaho sa office, yung marami kang natutulungan. Alam naman natin na ang opisina natin ay lapitan, puntahan ng mga taong wala nang malapitan. Kumbaga saan tayo yung last resort na pwedeng makatulong sa kanila. Meron yan sinasabi sa atin na nung mga matataas nating mga opisyal na wala tayong tatanggihan na kliyente basta pumunta siya sa opisina. Kasi hindi naman pupunta yan sa isang opisina kung walang problema yan, walang hihingi na problema. Sa atin, kahit hindi natin, kumbaga, wala doon sa ating trabaho o hindi nakapaloob sa ating jurisdiction, natutulungan pa rin natin sila sa pamamagitan ng i-endorse natin sila sa tamang ahensya na makakatulong sa kanilang problema. Yung isang bagay na yun, ang sabi nga, walang taong lalabas sa tanggapan ng opisina ng Commission on Human Rights nang hindi nakangiti. Dapat lalabas siya sa office ng masaya, fulfilled yung pinuntahan niya, yung problema niya na tugunan, kahit man lang sa in-endorse natin siya sa ibang ahensya na may jurisdiction sa problema niya. Isa yon sa mga sinasabi sa atin na huwag tayong tatanggi basta may lumapit sa ating tanggapan. Bigay natin yung lahat ng ating makakaya na matulungan natin siya. Isa yon sa mga magandang pangyayari na kailangan na panatilihin natin, nagampanan kahit iba na yung mga, kasi nagpapalit-palit ang mga empleyado natin, merong humihinto na, merong pumapasok na bago. Sana isipin yon, isa-isip na wala tayong tatanggihan na kliyente. At yung makatulog tayo sa mga tao, lalo na yung walang-wala, malaking bagay yon. Parang achievement na sa iyo yun. Parang rewarding na nakatulong ka sa tao. Yun yung isa sa mga, siguro naisip ko na sa mga labas nating kliyente. Sa mga insider naman, yung mga kasamahan natin, siguro yung most rewarding doon, yung nakikita mo yung kasamahan mo, umaasenso, napopromote, na nagkakaroon ng movement. Siguro malaking bagay yan na nakikita mo na umaasenso yung mga kasama natin. Ibig sabihin lahat sila umaangat. Walang naiiwan. Kasi nga, meron tayong pamantayan na pag may naiiwan, iangat na, tulungan natin makaangat. Huwag natin panatilihin na nandoon na siya hindi siya umaangat, kundi gabayan natin na makaangat din. Pantay-pantay ang lahat ng pag-asenso ng bawat empleyado. Yun siguro yung nakikita ko na magandang nangyayari o habang nandito ako sa tanggapan na most rewarding and fulfilling sa aking pagtatrabaho sa komisyon. Yun lang, Abby. Thank you. Ayan, no, napakaganda, no? Isa rin yon sa mga lesson sa aming mga nag-uumpisa pa lang sa public service. So, ayan, no one is left behind, sabi nga nila. So, yan po ang gusto din namin na mangyari, lalo na sa internal dito sa Commission on Human Rights. Ayan, dumako naman tayo. Salamat po, Chief, sa mga lessons na naibahagi niyo po sa amin. Dumako naman tayo sa pangalawang question. Nais ko po itong itanong kay Attorney Hannah ng ating Legal Division. Hi, Attorney Hannah. Ayan, so sabi nga dito, may isang tanong pa. What are the most pressing human rights issues in Central Luzon today? Ayan, yun po ang tanong. So maganda na sagutin to together with the investigation, of course, right? But in case of legal division, syempre maraming mga
LEs, legal assistance natin, and other protection services natin, medyo maraming involving or ang victim, alleged victim, ay mga bata. No? Isa sa mga vulnerable sektor na meron tayo ay ang mga bata. No? And at the same time, meron ding mga ibang mga issues na inilalapit sa atin, particular na sa hospital detention. Okay? So yung mga ganong mga issues, no, ay medyo talamak or kadalasan nating natatanggap ngayong taon, at least ngayong taon, no. Meron din mga ibang issues patungkol na sa ibang vulnerable sektor, katulad ng mga farmers, fisher folks, older persons, yan, mga persons with disabilities. Ayan ay mga tinutulungan din natin para makuha nila kung ano yung nararapat na serbisyo na hinihingi nila. At the same time, may mga pumapasok din sa atin na sa legal division for legal assistance and other protection services na patungkol sa mga common crimes, no? Yung mga crimes na ginagawa ng isang pribadong individual against doon sa kliyente natin. Ayan, yan ay mga pumapasok sa revised penal code natin kung saan natutulungan natin sila sa tamang direksyon na dapat nilang tahakin, especially kung may mga intention sila na mag-file ng mga kaso, no? Particular na sa para ma-address at makuha nila yung hustisya na gusto nila. May mga cases yun, bumalik tayo sa mga kaso ng mga bata, no, na may mga kaso ng sexual abuse, physical abuse, ayan, at gaya rin ng nasabi ko kanina, hindi lang tayo nagbibigay ng legal assistance dito. No, nagbibigay din tayo particular na doon sa mga other protection services or protective measures, kumbaga, para ma-address din yung iba nilang pangangailangan, especially sa mga bata. Just like, say for example, intervention programs, or kung kailangan nila ng medical assistance, educational assistance, or even the psychological assistance or benefits na kailangan nila ng mga bata at pati na rin ng ibang biktima, no, para matugunan naman yung mga pangangailangan ng mental health nila because of the trauma na nakuha nila doon sa mga pangyayaring nangyari sa kanila. So, with regards sa investigation, I think this is best addressed kay Chief, no, sa investigation division. Ayan, so maraming salamat Attorney Hannah. So ayan po, yung para po sa legal division po, yan po, nag-focus ang ating legal division sa mga kaso, most especially sa mga bata. How about sa investigation division naman po, Sir Elmer, ano po ba ang pinaka most pressing human rights issues ngayon na lalo na iniimbestigahan ng Commission on Human Rights? Sa ngayon, marami tayong meron pa rin pumapasok na kaso complaint ng torture, unlawful arrest, yung mga kapatid natin na nasa loob ng kulungan, meron pa rin tayong natatanggap na complaint habang nandun sila sa loob ng kulungan. At yan naman ay ina-address ng komisyon. Tinutulungan natin sila kung paano maihinto yung komisyon ng mga ganitong kaso. Kung kailangan na ma-medical, kunwari ang allegation torture, meron naman tayong forensic division na sa central office. Request lang yan tayo ng medical officer, i-examine naman nila yung mga may allegation ng pananakit. At yun naman ang nagagamit natin para makapagsampa tayo ng kaso sa tamang pora sa piskalya, ma-demanda natin kung sino man yung gumawa nito. At mabigyan ng hustisya itong mga nabiktima. Sa mga parte naman ng mga nakakulong, itong mga PDL natin na meron pa rin mga dinudulog na problema, pinupuntahan natin sila at nakipag-ugnayan tayo sa provincial o sa mga warden, yung namumuno sa kulungan, para ipaalam sa kanila kung ano yung nangyayari sa loob na dapat masolusyonan. Hindi kasi kailangan na palagi na lang o lagi na lang nangyayari yung ganito. Dapat nahinto ito para naman na mapanatag yung mga
nasa loob ng kulungan. Kasi kung tutusin natin, lahat sila ay may hinaharap na kaso at dapat magturingan sila na parang magkakapatid kasi sila lang naman ang makakatulong sa isa't isa. Wala namang ibang tutulong sa kanila kundi yung mga sila rin na magkakasama sa loob. Dapat ipinapaalam din namin na magturingan sila na magkakapatid at tulungan ng bawat isa kung ano man ang kailangan at para harapin yung mga kasong kanilang kinakaharap. Yun ang mga pressing issue ngayon. Meron din tayo na isa demolition naman, pero medyo madalang na ngayon. Ano natin siya, tawag dito, dino-document natin kung ano mga nangyari at nagkakaroon tayo kung minsan pumapasok ito sa public dialogue o kaya kung iba umaabot na rin sa punto na nasasampahan ng kaso itong mga gumagawa nito. Yan yung mga kaso. Nasabi na may child abuse din na pumapasok pero hindi pa rin nawawala yung kaso na paglabag sa 9745 yung anti-torture. Meron pa rin pumapasok sa tanggapan natin. Kaya kailangan na lubos-lubos pa rin yung ating pagpapalaganap ng batas na to na dapat hindi na mangyari at proteksyon na natin itong mga biktima na experience pa rin yung mga ganong bagay na kahit may batas na ginagawa pa rin. Dapat mahinto na itong mga paglabag sa mga karapatang pantao na ito. Yun lang, Abby. Ma'am Abby, salamat ha. Thank you po, Sir Elmer. Ayan. Maraming salamat po. No? So, ayan po, i-summarize lang natin. So, sa legal division ng kanilang finocus ngayon at maraming natatanggap na kaso ay on child cases. While sa investigation division naman, mga kaso no, na anti-torture, illegal arrest, at demolition. Ayan. So, maraming salamat po. Ayan, pero gusto ko lang i-emphasize no ang ating mga karapatan ay malayo na ang narating natin pero malayo pa. So at least no kahit paano umaasenso at lumalaganap naman ang pagrespeto sa karapatang pantao. Okay, moving forward, meron po akong question para naman po kay Miss Isobel na Chief ng Promotion and Advocacy Division. Ayan. Hello, Ma'am Isobel. Hi, Miss Abby. Hello. Hi, ayan. So, meron akong dalawang tanong sa iyo. Sagot talaga. Hello, agad? May dalawang tanong Pwede sa naman. iyo. So, ayan. How do you ensure, that grassroots communities are informed about and empowered to exercise their rights? And ano-ano nga ba ang key priorities ng CHR sa upcoming years? Ayan. Okay, so ang tanong yung una is paano na i-ensure na ang ating mga grassroots communities are informed and empowered about their rights. Kagaya ng sinabi ko, isa sa mga serbisyo na nakapaloob or under the Promotion and Advocacy Division is human rights education. Kagaya nga ng sinabi mo kanina, sino ba nagsabi kanina? Knowledge is power, sabi, di ba? So, ayan, Miss June, so, quotable quotes nga naman dyan. Ang pangunahing objective naman natin or aim naman natin is for the community to be aware of their rights. Kasi para alam nila kung ano yung mga karapatan nila, paano nila ito pangalagaan at paano nila ito ipaglaban. Kung alam mo kung ano yung karapatan mo at kung alam mo kung sino yung mga organisasyon o institusyon na lalapitan mo kung sakali man na nalabag ang iyong karapatan o meron ka mang mga karapatan na hindi mo natatamasa, is malaking bagay na yon. Now, how do we ensure dito sa CHR, particular na sa CHR Regional Office 3, na natatamasa ng ating grassroots community ang kanilang mga karapatan? Kagaya nga na sinabi ko, yung human rights education natin is meron tayong pool of resource speakers. Hindi lang yung information officer natin, hindi lang yung training specialist natin sa Promotion and Advocacy Division. Minsan, ina-outsource din natin in collaboration with the Legal Division tsaka Investigation Division natin, no? Yung mga resource speakers na kung saan may kanya-kanya din tayong focal shift. So, as you can see, dito sa CHR Regional Office 3, we wear many hats, no? So, kagaya ng ni Attorney Hannah. Attorney Hannah, tama ba? Ikaw yung focal for children ngayong taon. So,
Anyway, maraming focal shifts yan. So maraming mga sectors and topics na merong kanya-kanyang hinahawakan ang bawat miyembro dito sa CHR, no, na pwede nilang i-discuss so ipalawigin pa ang kaalaman ng ating mga community. Hindi rin naman ito magiging posible kung wala yung oportunidad natin for partnership with our local government units, with our national government agency partners, with the uniform sectors, and of course, yung nasabi ko kanina, media and CSOs. So pag nagkaroon, meron tayong mga network or pools ng mga partners na to na pwede nating itap, no, para din ma-identify din natin kung sino sa ating community members ang nangangailangan pa ng further human rights education or further support from the Commission on Human Rights in relation to the promotion and protection of human rights. Maliban dito sa mga partnerships na to, kagaya nga ng sinabi ko, may mga programa din ng komisyon under the Promotion and Advocacy Division na tina-target din ang establishment of mechanisms and systems na mapalapit tayo sa grassroots community, kagaya na lamang ng Human Rights Action Center tsaka ng Center for Human Rights Education natin na nakastation sa ating local government units and state universities and colleges or higher education institutions respectively. So sa ganitong paraan, may ensure natin na meron tayong mga human rights desk, kumbaga, na malapit dito sa ating komunidad na pwedeng lapitan ng ating mga kababayan kung sakali mang meron silang mga hindi man lang complaint, kung meron silang request, kung meron silang mga serbisyo na nais na ma-avail dito sa Commission on Human Rights, ano. So aside from that, yung second question, yung sa key priorities, no? So kasama dito sa key priorities ng commission is yung, isa na yung nabanggit ni Chief kanina, yung torture prevention program. So isa tong initiative program nga na gustong i-strengthen at palawigin pa yung implementation, not only in Central Luzon but all over the country. And ang pangalawa nga dyan is yun, nabanggit ko kanina, establishments of AHRAC and CRES. So ang goal talaga natin is lahat talaga ng level from barangay, city, municipal, and provincial level is makapag-establish na ng Human Rights Action Center, makapacitate natin sila at magkaroon ng fully operational and functioning na Human Rights Action Center process, no, and referral mechanism to CHR and to other government agencies, other institutions or organizations that are relevant to the cases of our community or yung mga clients nila. Tapos, nandyan din ang Center for Human Rights Education para ma-ensure na talagang integrated ang human rights education into the curriculum of our state universities and colleges or higher education institutions para masigurado natin na sa kanilang pag-aaral is alam na nila ang kanilang karapatan, alam na nila ang kanilang fundamental freedoms, and of course, pangalagaan na rin nila at irespeto hindi lang ang dignidad nila, kundi ang dignidad ng bawat isa. So, ito ay para sa mga estudyante, sa ating in the academic sectors, hindi lang estudyante, pati ang kanilang mga guro, professors, even the staff, even the heads of these schools and universities, no? So, isa itong komunidad, kagaya nga ni sinabi natin, grassroots community. So, hindi lang yung nasa laylayan, pati lahat ng mga sektor na kasama dito sa komunidad na ito, lahat ng bumubuo sa komunidad na ito, ay maging involved din in the protection and promotion of human rights. May mga priority areas na gusto sanang i-focus ang ating current commission, and also siguro dahil na rin sa proliferation din ng mga human rights violations and abuses sa mga sektor nito. Particular na dyan ang mga persons with disabilities, mga senior citizen natin, in discussions of health, right to health, nandiyan ang mga persons living with HIV, mental health, ano pa ba yung ibang mga priority natin, kasama na dyan yung suffrage among the youth,
napaka-timely na tong usapin na to, lalo na nalalapit na ang ating eleksyon. So kailangan matutunan din ng mga kabataan kung ano ang kanilang role in nation building as well. Marami pang iba, no? Ayan, women are also gender and development, isa din yan sa mga priority or key areas na gustong tutukan ng ating komisyon, no, sa mga susunod pang taon. At marami pang ibang areas that are under the disadvantaged, marginalized, and vulnerable sectors that we will focus on, and surely papaliwigin pa natin ang mga programa. So i-diversify pa natin ang mga programa, at isa na dyan, kagaya nitong Kara Podcast natin para talakayin din ang iba't ibang klase ng mga issue at mga sectoral topics na yan in relation to human rights. No? Salamat sa inyo, at meron nga ganitong klaseng plataforma para maibahagi natin ang mga impormasyon sa ating mga kababayan. Thank you so much, ma'am. No, talagang ang daming nasabi ni Ma'am Isobel tungkol dun sa dalawang tanong na ibinato natin sa kanya. Ba't kasi dalawa agad? Oo, bagamat sinabi niya na mahirap, pero nasagot niya. Thank you so much. Yung totoo naman, no, pag nagtutulungan tayo, internally or externally, mas malayo yung mararating natin. Mas nagkakaroon tayo ng ideas kung paano natin mas marireach pa yung mga kliyente natin o yung mga nasasakupan natin para maibigay natin sa kanila yung serbisyo natin bilang isang komisyon sa mga karapatang pantao. And with that, of course, we still have another question for Ma'am Ninya. Ayan. Ibigay mo na, Miss Abby, para matapos na ang kaba. Ayan, so hello po, Ma'am Nins. Ayan, are you, andyan ka ba? Are you ready for your question? Yan. Akala ko wala na ako, nakatakas na. Meron ka ba? Ikaw ang ganun? Akala ko naman, last but not the least. Ayan. So, nabalitaan namin, no? At kasama rin kami dito na tayo po ay ISO certified na. So, ano ba ang improvements, no, ng serbisyo ng CHR nung hindi pa tayo ISO? Ngayon na ISO certified na po tayo. Ayan. Yeah, malaking naman siya, malaking improvement na nangyari, no. Actually matagal na yung mga dahil sa SPMS na rin, 'di ba, dahil nag-implement na tayo mga SPMS sa CSC, galing na sa CSC yan eh. So parang naging lang yung ISO, parang dagdag siya sa natin para mas malalong gumanda yung serbisyo ng CHR. So usually kasi yung ISO is parang more on sa private mga lang yan, no? Yun ang ngayon ginawa ng mga government agencies. So maganda naman kasi at least nasusunod tayo sa standards talaga. So kailangan po is lahat po is yun nga, yung maganda yung natin, yung serbisyo natin sa mga tao, naka-align sa ISO standards. Ano pa ba? So yung mga documented lahat, alam naman natin yun. So ano pa ba? Yun, yung kumbaga sa yung serbisyo natin sa mga tao, mas pinaigting natin dahil nga din sa ISO. So meron na tayong mga in place naman na mga tawag dito, mga citizens charter, may mga ganyan naman na tayo. Pero mas pa kung may ISO, iba yung dating pag ISO certified ka, di ba? Ibig sabihin, gumadaan tayo talaga sa standards. So yung mga tao pag nakita nila, okay, ISO sila. So yan, walang parang kumbaga sa yung step by step yung natin, tapos wala tayong sinasagasaang ibang mga ibang services na hindi aligned. Sa yun lang basta align lahat, magiging smooth ang ng operation ng office. Yun. Ayan. Maraming salamat po at nakaka-proud, no? Isa tayo sa mga naging parte at isa tayo sa mga ang tawag dito, kasama tayo nung naging ISO certified ang CHR. At
napaigting nga, sabi nga po ni Ma'am Ninsa, napaigting ang mga serbisyo at mas napatatag, nagkapangil ang mga serbisyo ng SEASURE dahil international standard na tayo. Ayan. So, ayan. Yes, Miss Junes. Ano ang next ganap natin? Siyempre, excited na lahat tayong matapos itong ating Q&A question, no? Pero bago po natin tuluyang isara yung ating activity for today, meron po ba kayong mga gustong i-plug for each division po na mga activities po ninyo before po tayo dumako sa closing part ng ating talakayan? Lang din yung mga hotline numbers. Kasi Sure. pwede rin mag-receive ng complaints for investigation and legal assistance and other protection services ang Protection Division through the hotline numbers. Yun nga, na-preempt, no? Yun nga sana ang ipa-plug ko balikan sa aming Facebook page. O, di ba? Ayan, sa lahat po ng ating mga viewers, mga tagapakinig ng ating Kara Podcast, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at tuloy-tuloy na pagsuporta. Gusto lang naman po, on behalf of our Regional Director, Attorney Leo Rady Valmonte, at sa po ng aking mga kasamahan sa Commission on Human Rights Region 3 is huwag po sana kayong magsawa sa pagsuporta at kung meron po kayong kung hindi man hinaing mga request siguro na may kinalaman sa mga natalakay natin ngayong discussion natin itong Kara Podcast episode natin o CHR Mandis, huwag po kayong mag-atubili, pumunta lamang po kayo either sa aming opisina o bukas po ang aming tanggapan, Commission on Human Rights Regional Office 3, Malikhain Street, Diosdado Macapagal Government Center, Maimpi, City of San Fernando, Pampanga. Ayan. So kung hindi naman po sa walk-in, bukas din po ang aming mga telephone lines. That's 045-961-4830 for our landline. Pwede po kayong tumawag diretso sa Legal Division, that's 0919-064-3392, Investigation Division 0919-064-3390, and Promotion and Advocacy Division para dun sa mga human rights education, IEC materials, TV guesting, media partnership, and other promotion services na nabanggit din kanina, that's 0955-287-2254, at sa aming Administrative Division for the Financial Assistance and other administrative support concerns, that's 0919-064-3389. Maaari din po kayong bumisita sa aming official website, that's www.chr.gov.ph, or bisitahin nyo rin po ang aming Facebook page, Commission on Human Rights Region 3. While you're there, paki-like and follow na rin po para po masubaybayan nyo pa ang ibang pang mga information campaign namin and other similar activities kagaya nitong aming Kara Podcast at iba pang mga human rights related content. Yan. Thank you so much. Ayan, thank you very much. Yes. In addition, you may also send requests and file your complaints via the mismo or yun nga sabi ni Miss Abby kanina, or the mismo sa mismo.chr.gov.ph. Yan. Thank you. Thank you very much, Ms. Isabel and Attorney Hannah. Ayan, para mas makalapit at mapalapit ang serbisyo ng komisyon sa karapatang pantao sa mga kababayan natin. Alright, to finally wrap this up, I would like to thank most especially yung mga ating guests dito. Sa pamumuna po ni Attorney Leary D. Valmonte, ng aming Regional Director. Maraming salamat po. Attorney Mabilin A. Palukpok, Chief ng Legal Division, represented by Attorney Hannah Giselle I. Rosario, Attorney 4 ng Legal Division. Mr. Elmer L. Maniego, ang Chief po ng Investigation Division. Ms. Isabel Maria S. Rivera, ang Chief po ng Promotion and Advocacy Division. And last but not least, Ms. Maria Niña T. Ocampo, ang Chief po ng Administrative Support Division. Maraming salamat po sa pagbigay ng inyong oras para sa aming Kara Podcast. Ayan. So, to finally end, I would like to sabihin po, ayan po si Ms. June, makilala na daw ang aking mga sarili. Yan, no? At dyan na nga nagtatapos ang ating makabuluhang kwentuhan, mga Kara Podcast. Sana'y napukaw namin ang inyong pamalayan at sa napakahalagang papel ng bawat dibisyon ng Commission on Human Rights sa pagsusulong at pagtatanggol ng karapatan ng bawat Pilipino. Ako po si Ms. Delicate Sanchez Manala. At ako naman si Ms. Abigail Paras. At ito ang
Kara Podcast. Dinner po ng lahat. Dinner ng lahat. Thank you. Thanks for tuning in. Watch out for the next episode of Kara Podcast.